ninyo ang Panginoon. Mapalad ang sumusunod sa utos ng buong Diyos. So bahagi mo sa pinahon namin ay normal na tayo ay sumunod sa utos ng Diyos. Mula mga bata ay tinuturuan tayong sumunod sa utos ng Diyos. Pero ngayong Ebanghelyo na itong mga pagbasa ngayon ay tinuturuan tayo na palagingin ang kahulugan ng mga salita ito. Una, maganda po yung pinahayag sa aklat ng Propeta Sirach. Sa unang pagbasa, nakalagay diyan ay kung gusto mo, makasusunod ka sa utos ng Diyos. Nasaan yung emphasis? Kung gusto mo. Pagkilala sa sinatawag natin kalayaan natin bilang pumili. Bakit hindi na tayo pinili ng Diyos? Bakit hindi na lang gawin niya na automatic? Kasi hindi tayo mo. Isa akong katangian ng pagiging tao at isa rin sa biyaya na pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yung pagkilala niya sa malayang pagpili. Kinakailangan piliin namin siya ng malaya. Hindi yung pinili tayo. Well, pareho na susunod sa utos ng Diyos. Pero malalim kasi yung kalooban ng buong may kapal. Naisin na alin. Bagamat ito yung kanyang mga utos na alin, gustuin natin. Kaya nasaan yung kapangyarihan sa pagsunod sa utos ng Diyos? Nasa iyo at nasa akin. Bahagi mo yun. Kaya kung kapag sinabi ng ang tao ito na masama, bakit na masama ito? Bakit ito naging masama? Well, may epekto yung environment, may epekto yung pamilyang kinadalakihan niya, naka-apekto maaari yung kanyang mga pag-aaral, pero sumatotal. Kaya ikaw ay nakatagawa ng mga bagay na yan, sumunod ka pa ng sumuway, nasa iyo. Nasa iyo yung pinakamalaking bahagi kung bakit ka sumunod o sumuway sa Diyos. Kaya ako maliwanag yung paalala ni Propeta Sirach, nasa harapan mo ang alin, yung tubig o yung apoy. Nasa harapan mo kung ang pipiliin mo ay buhay o kamakayan. Pero yun ang huwag natin kalimutan. Kinakailangan natin na makita natin yung mahalagang na pagpili. At pagkakalaman din ang sanabi ko, tulad ng pinaman ko, yung pinahayag sa kalawang pagbasa, yung tinatawag na maituro natin yan, lalo-lalo sa mga tinatawag natin na tinatawag natin age of reason, yung edad ng karunungan, yung karunungan ng alam ng ano yung tama at mali. Para po sa ating mga Kristiyano, kapag pinag-usapan natin yung age of reason na ninyo, 7 years old. Ibig sabihin, alam niya kung ano ang mali at ang tama. Kaya, tungkulin din ang mga magulang na hukumin ang tao na maging responsable. Na yung kanyang pagpili ay dapat na isang pagpili na responsable. Bakit? Kasi paglaki niya,
ay dapat matutuluyan na yung lahat ng pagkilos niya ay may consequences. Sabi nga natin, may nakaabang palagi. Kapag gumawa ka ng mabuti, may pahayag ng kalimutan. Tumutukoy yan sa buhay na walang hanggan. Ang mga pagsuway mo, alin yan, tumutukoy yan sa kaparusahang walang katapusan. Kaya, mahalaga na ituon lalong-lalo na ng mga magulang sa kanyang mga anak na alin na huhugin na siya ay alin, maging responsable. Makita niya kung ano yung totoo at kanino yung hindi. Turuan din yung mga tao, lalong-lalo na yung mga bata na humantong sila sa tamang pagpili. Kasi pipili tayo sa ayon sa ating kagustuhan. At alin yun, hinuhubog yun. Hinuhubog yun. Bakit kumahalaga yung malaya? Kasi kapag hindi malaya yan, hindi nasama mo na maging malaya yung kanyang pagpili. Ay, kaya ka lang pinili yan, bakit natatakot? Eh kapag nawala ka na, hindi mo naturuan yung mga kung paano dapat yung piliin kung ano yung tama at ano yung mali. Kaya kahit mo ito, yung pangalawa ano yun? Bakit ba natin pinipili kung minsan yung sama? Kasi kakulangan tayo ng gawin. Pinakilala natin ng natin. Sabi nga ho natin, ang anumang pagpili ng mabuti unang masama between moral sin at paano yung pagpili sa grasya yun. Bahagi yun, hindi lang 4%, kinakailangan din natin ng alin, knowledge. Pinakailangan tuturo natin. Pati na kailangan tayo magturo, kasi bakit? Ang demonyo, magaling manmin lang yan. Hindi naman sasabihin ng demonyo na, masama ito. Piliin mo ako, hindi ipapakita yung masama. Kaya kung minsan kahit sa gitna ng ating pagkilos, bakit ay pumipili pa rin na pagtabag sa bukas ng Diyos, bakit ipapakita niya sa atin yung alin? Yung mabuti. Yung akala natin, maganda yan, kaya pipili natin yan. Bahagi yun. Yun ang pagpili ng demonyo. Kung bakit ay patuloy na nagkakasala. Kasi bakit? Kasi lilintang tayo. At ang paglilintang na ipapanganak sa nilin, aparang ko. Akala natin mabuti. Eh kapag hindi tayo nagpinilay, hindi tayo nagkakaral, hindi namin alam kung ano yung tinuturo namin ng palataya, akala namin mabuti ito. Or sabihin namin, katulad na naging bawa ng alin, pamahiin. Wala namang kasama yung pala. Ay hindi yun. Bahagi yun. Malaki yung masama niyan. Ano yung masama niyan? Hinahain niya ang buong pagtitiwala mo sa Diyos. Sasabihin niya, wala namang problema dyan. Hindi naman masama yan. Okay lang din yan. Bahagi yun, sabi nga natin, yan ang galing ng demonyo. Manlinlang, mandaya. Ipapakita sa iyo ano yung lahat ng mabuti. Pero hindi ipapakita sa iyo yung masama. Kaya kinakailangan natin, patuloy tayong mag-aaral. Patuloy tayong mag-gulay. Bagaman sabi nga natin, wala na tayong sigilan sa daigdig na ito, kahit na wala sa gitna ng kaalaman, ipinulanan ng Diyos yung utin ng kanyang mga putos. Kahit nga kung minsan wala niya sa putos ng Diyos, alam sa puso ng tao na itong sa putos ng Diyos ay napakahalaga sa pagkilos. Pero sabi nga namin yun, kapag hindi mo namin nakikita, tinatawag na namin ngayon, kami medyo na binabanggit,
ngayong panahon na ito, yung tawagin namin ngayon, yung pagkamay ng Espiritu. Yung tinatawag ng conversation of the Spirit. Anong Espiritu? Ang nakikita mo dyan. Pagsunod ba sa kalooban ng Diyos? O pagsumayo sa kalooban ng Diyos? Ano ba nakikita mo dyan? Yung pagkilos ng Diyos? O baka hindi mo nakikita yung pandigin lang na lumayo ka sa Diyos? Pangatlo, yung banyayon na ipinayo sa atin ngayon na kailangan sa Ebanghelyo natin ngayon kay San Mateo. Kung ang pagsunod ninyo ay katulad ng pagsunod ng mga Eskriba at mga Pariseo, ay sumusunod naman yung mga Eskriba at Pariseo. Alam nila kung ano yung isang pagkutos, kung sila marami ng kanilang pagkutos. Pero yung pinahagi nilang mga halimbawa yung magpapatay. Pero ang sabi doon, yung bukod sa kapwa mo ay nagkakaisa ka na. Yung pangangalo niya, yung mag-isip ka ng masama, bagaman nasa ikas yan na kung sa inyo ng Diyos. Kung natutusin, ikaanin ka ng kasyang. Kung bahagi yun, kaya po sa hindi natin naiintindihan, ikas yan nakakakutos ko na. Yung pag-iisip, yung may pinamanin ng mga pinagpapal ng kutusin yung ikan ng ulos, huwag mong gamitin ang pangalan ng Diyos nang walang kabuluhan. Manunumpa ka, sabihin ka sa ngalan ng Diyos. Hindi mo naman pala gagawin. Isinasangkalan mo lang ng Diyos. Anong ibig sabihin nun? Well, pwede gumawa ka, kailangan ka ba ang pranyayon yung pinahayon ni Jesus? Kaya din, dapat may puso out of love. Kahapon ang nag-iwang natin yung Valentine's Day. Hindi pwede yung kapag ikaw ay susunod sa utos ng Diyos, hindi pwede hindi ka lalagay sa pag-ibig. Kapag ikaw ay masunurin, dapat dumalago ka sa pag-ibig. At yung pagsunod mo sa mga utos ng Diyos na ito, ay alin, out of love. No? Hindi lamang out of love. Ano? Hindi lang sa pagkakbalas niya, kinakailangan palagi natin may kalakit ng pag-ibig. Bakit? Ano ba yung langit? Ano ba yung gagawin ng kapag na sa langit? Ay sabi nga, hindi na ka maiiwan pag-ibig. Kaya kung puso, dapat yan, pinapractice natin lalo na sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. At lalo naging madali ang pagkilos natin kung ito ay gawa ng Panginoon. Bahagi rin mo na kung saan nakikita namin sabi nga ho natin, tayo naging katulad at kawawas ng Diyos na naging tao, nangangal, nagpakapako sa krus, namatay at muling nabuhay bakit sa pagsunod sa kanyang Ama. Out of pag-ibig. Kaya kung talagang ngayon sumusunod sa kalooban ng Diyos, we become more happy